Sandra's POV. Ano ba? Bitawan mo ko! Pagpupumiglas ni Sandra at pilit na kumawala sa pagkakahawak ni Dulce. Nang ayaw siyang bitawan ng babae, ay pilit niyang inabot ang buhok nito at hinila. Nang sa ganon ay makaganti siya. Napasigaw naman si Dulce at agad na nabitawan ng kanyang buhok. Sumusobra ka na ha? Kung ikaw ang gusto niya, edi sana sa'yo siya nanligaw at hindi sa'kin. Bulyaw niya rito sa kamarahas na binitawan ng buhok nito, dahilan para mapaatras ito. Kasi, nilandi mo nga no? Ginamit mo ba yung katawan mo para akitin si Elias? Sigurado kung ikaw ang kusang nagtanggal ng damit mo para mapansin ka niya dahil magkasama kayo sa iisang bubong, di ba? Hindi ko siya inakit. Katunayan, siya ang nagtatanggal ng damit ko para malaman mo. Bagay na kahit kailan hindi mo masusubukan sa kanya. Alam mo kung ano dapat mong gawin, Dulce? Mangarap. Dahil kahit kailan, hindi mo matitikman ang katawan ni Elias at hindi siya papatol sa'yo. He is mine and mine alone. Parang umuusok na ang ilong ni Dulce sa galit at dahil hindi pa ito nakakabawi sa kanyang sinabi, kaya't uunahan na niya ito ng alis. At ngayon, kung wala ka nang sasabihin pa, aalis na ako at susunduin ko pa si Elias. Dahil gustong gusto niyang laging nakikita ang mukha ko. Aniya at tinalikuran na ang dalaga. Pagkatapos ng ilang hakbang, ay hinawakan siya ni Dulce sa braso at hinila paharap. Namumula na ang mga mata nito, subalit hindi siya nakaramdam ni maski katiting na konsensya. Tandaan mo to, Sandra. Hinding-hindi ka magiging masaya kay Elias. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pangaagaw mo sa kanya. Mariing sigaw nito. Hindi na siya hinayaan ng babae na makasagot pa at nauna na itong tumalikod, saka naglakad palayo. Napailing na lang siya. May mga babae pala talaga na kung ano-ano na lang ang ibabato sa iyo dahil sa galit nila kahit wala na sa lugar. Inayos na lang niya ang nagulo niyang buhok at ipinagpatuloy ang paglalakad. Maya-maya pa ay pinagmasdan niya si Elias habang nasa hapagkainan silang dalawa. Nagtatalo ang isip niya kung itatanong ba niya sa binata ang tungkol sa narinig niya kagabi. Nang mapansin niya ang maganang pagkain nito, ay napagpasyahan niyang ipagpaliban na lang yon at baka masira ang mood nito. Somebody told me that you and Rico talked last few weeks. Tanong ng binata, napatungo naman siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Ano bang pinag-usapan yung dalawa, Sandra? Nag-angat siya ng tingin at pinagmasdang mabuti ang gwapong muka ng binata. Kinumusta niya lang ako, yun lang. Kasual niyang sagot at wala nang balak na sabihin pa dito ang pinag-usapan nila ni Rico. As in yun lang? Tanong ulit nito, tumango siya. Ayokong malapit siya sa'yo, Sandra. Malamig nitong saad. Sandali siyang natahimik subalit hindi nagtagal ay napangisi. Bakit? Nagsiselos ka ba? Biro niya rito. Yes. Mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang labi sa narinig. Huwag ka nang magselos sa kanya. Ikaw lang naman ang gusto ko eh. Aniya at hinagka nito sa noo. Matapos makapag-agahan ay nagpaalam si Elias sa kanya na aalis patungong bayan kasama ang ibang mangingisda upang mamili ng gamit para sa mga nasirang bangka. Naisa na niyang sumama pero nagtaka siya nang tanggihan siya nito at sinabing manatili na lang siya sa bahay. Ayaw man niya ay wala siyang nagawa at sinunod na lang ang binata sa gusto nito. Sandra? Lumabas siya ng bahay para tingnan kung sino ang tumawag sa kanya at nakita niya si Mira sa tapat ng pinto. Uy, Mira, tuloy ka. Hindi na, Sandra. Dumaan lang ako para anyayaan ka na sumama sa bayan. Baka kasi may bibilhin ka. Sandali siyang nag-isip at maya-maya pa ay nakapagdesisyon na sumama na lang kay Mira para malibang naman siya. Sige, bihis lang ako. Isang simpleng jeans at itim na t-shirt lang ang suot niya. Nagsuot din siya ng cap para hindi masyadong halata ang kanyang itsura. Pagkalabas niya ay tumayo na din si Mira at nang mapalingon ito sa kanya ay nagpormang O ang bibig nito. Ang ganda-ganda mo talaga, girl, kahit simple lang ang suot mo. Natawa na lang siya sa papuri ng kaibigan. Well, kung tutuusin ay malayong pormahan nga ang suot niya kumpara nung nasa Maynila pa siya. Salamat, Mira. Ikaw din naman, maganda ka rin. Asus, nambola ka pa. Pero seryoso, kahit simple lang ang suot mo, ang ganda mo pa rin. Malayong malayo kay Dulce kanina na, nakabihis na ani mo pupuntang club. Agad siyang napatingin sa babae. Umalis din si Dulce? Oo, sumabay siya kay Elias at Mang Ben kanina. Hindi ba nasabi ni Elias sa'yo? Umiling siya.
Wala kasi siyang naaalalang nabanggit ni Elias si Dulce kanina. Nakaramdam siya ng kaunting pangamba. Malaki ang gusto ni Dulce kay Elias at maganda din ang babae kung tutuusin, lalo na kapag nabihisan. Pero hindi naman siguro ito papatuloy ng boyfriend niya, di ba? Ayos ka lang ba, Sandra? Bakit parang bigla kang natahimik? Ayos lang ako, Mira. Iniisip ko lang ang mga bibilhin ko. Pagsisinungaling niya. Umabot ng mahigit kalahating oras ang biyahe nila bago nakarating sa bayan. Pagkarating nila sa terminal ay nagpaalam siyang hihiwalay sa kaibigan at susubukang hanapin si Elias. Sigurado ka bang hindi ka nasasabay sa akin pa uwi? Kaya mo na bang mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Mira. Agad naman siyang tumango at ngumiti. Ano ka ba? Kaya ko ng sarili ko. Paano si Elias? Anong sasabihin ko pag nauna silang umuwi at magtanong? Ako nang bahala sa kanya. Sabihin mo lang na may bibilhin ako. Sige Sandra, mauuna na ako. Nauna nang naglakad ang kanyang kaibigan paalis at nagsimula na din siyang maglakad-lakad hanggang sa nakarating siya sa isang mall. Napagpasyahan niyang pumasok muna at tumingin ng mga damit. Plano niyang bumili ng bago para sa kanilang dalawa ni Elias. Matapos makapamili, ay napadako ang tingin niya sa mga sexy na lingerie. Agad siyang lumapit at sinipat ang mga to, saka napangisi. Siguradong magugustuhan to ni Elias. Aniya sa sarili. Bagay na bagay po sa iyo yan, ma'am. Siguradong magugustuhan niya ng boyfriend ninyo. Biglang sabi ng sales lady. Talaga? Yes, ma'am. Ang ganda niyo po at ang sexy pa. Siguradong bagay yan sa inyo. Pambobola pa nito. Not bad though. Sige, kukunin ko to. Aniya, hindi rin naman nagsisinungaling yung sales lady sa sinasabi nitong maganda siya. Pagkatapos magbayad, ay naglakad-lakad siya at napadako ang tingin niya sa mga swimsuit na nakadisplay sa isang section ng mall. Napabungis-ngis siya. Ano kaya kung bibili din siya ng mga ganon? Papasok na sana siya sa loob nang maramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Agad siyang kinabahan. Hindi kaya tauhan ng daddy niyang nandito? Imbis na tumuloy, ay nagmamadali siyang umalis sa lugar. Dahil sa pagmamadali ay nabunggo siya sa isang malapadar na katawan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nagimbal na makilala kung sino ang kaharap niya. Sancho? Mahinang usal niya sa pangalan ng lalaki. Sa kabilang banda, kanina pa nakaalis ang kanyang kausap subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin magawang tumayo ng kanyang mga paa. Nangihina siya sa naging usapan nila ni Sancho. Sa takot niyang baka paresahin siya ng kanilang bodyguard na pauwiin ay nag-atubili siyang sumama at makipag-usap dito. Subalit mahinahon ito at nagsuhestyon na kung gusto niya ay sa mataong lugar sila mag-usap na pinaunlakan naman niya. You need to go home right away, senyorita. Panimula ng lalaki. Umiling naman siya. I can't, Sancho. Ayoko pang umuwi. Hindi pa sa ngayon. At kung pipilitin mo ko, ay ganun pa rin ang magiging desisyon ko. Pinagmasdan lang siya ng lalaki na para may gustong sabihin na hindi maisatinig. Sancho is a fine man. Halos hindi nagkakalayo ang edad nilang dalawa. Maayos ang pagkakasuklay ng itim nitong buhok at kasing itim ng gabi ang mga mata. Hindi nga niya matumbo kung bakit naging bodyguard nila ang lalaki, gayong hindi naman naglalayo ang kakisigan nito at ni Elias, at para rin itong anak mayaman kung titingnan. Papasa pa sila na maging magkuya. Please, Sancho, babayaran kita kahit magkano. Kung gusto mo ay triple pang ibabayad ko sa'yo. Huwag mo lang akong isusumbong kay Daddy. She doesn't want to go home right now. Ayaw niyang iwanan si Elias. She was contented with her life in the island with him, kaya walang dahilan para umalis siya. Ngayong patuloy siyang pinaghahanap ng mga magulang niya, ay sigurado siyang tungkol sa tinakasan niyang kasalang dahilan. Huminga naman ng malalim si Sancho. Senyorita, hindi ko dapat sabihin to, pero kailangan mo talagang makita ang daddy mo. Why? Si Senyor Oliver ay mahina na, senyorita. Hinahanap ka niya sa bawat lugar na sa tingin niya ay mahahanap ka niya. Para siyang nabingi sa narinig. May sakit pala ang kanyang ama at wala man lang siyang kamalay-malay. What? How? He was very strong when I left home. Aniya at nagsimula ng tumutulo ang mga luha. Muling napabuntong hiningang lalaki. He is suffering from stage 4 lung cancer. He was hiding his illness from you until he couldn't take it anymore and was admitted. Your mother found out about it weeks ago. Malungkot nitong kwento. Halos hindi siya makahinga dahil sa sikip ng kanyang puso.
Kaya mariin siyang napahawak sa gilid ng mesa. Ang sama-sama kong anak. Dapat ay nasa tabi niya ako ngayon. Pero nandito ako at nagtatago mula sa kanya. Sumbat niya sa kanyang sarili at itinakip ang dalawang palad sa kanyang muka, saka humagulhol ng iyak. Wala siyang pakialam kung pagtitinginan man sila ng mga tao. Ang importante ay mailabas niya ang sakit at pagsisisi na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay pinahid niya ang kanyang luha at inabutan naman siya ni Sancho ng tissue. Asan siya ngayon? Is he still doing well, right? Saan ko siya makikita? Oh God, what am I going to do? He is at the Gonzales Medical Center in Manila, Senyorita. Tugon ito. And there's one more thing. Sinabi sa akin ni Senyor Oliver na ibigay ito sa iyo kung sakaling makita kita. Dagdag ng binata at inaabot sa kanya ang isang sobrang may lamang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay na tinanggap ang sulat mula sa lalaki. Dahan-dahan niya itong binuksan at mas lalo siyang napaluha na makilala ang sulat kamay ng kanyang ama. Halos hindi maipaliwanag ang pangungulila niyang nararamdaman sa mga oras na ito. Sa nalalabong mga mata ay binasa niya ang sulat na nakapaloob dito. Sandra Princess, alam kong masama ang loob mo sa akin nung sinabihan ka naming magpakasal. I'm sorry my princess, pero gusto ko lang na secured ka muna bago ako mawala sa mundong to. Sobrang namiss ka namin ng mama mo. Sana makita na kita bago matapos ang oras ko. Gusto kong makita ka naglalakad sa aisle dahil ihahatid kita sa iyong magiging asawa. Please fulfill my last wish, sweetheart. Daddy Oliver. Kahit sa sobrang pagkamis ni Sandra sa kanyang ama, ay hindi pa rin niya maiwasang magtampo rito. Dahil kahit sa mga natitirang sandali nito, ay wala pa rin itong ibang iniisip, kundi ang ipakasal siya sa taong gusto nito. Pero sa kabilang banda, ay naiintindihan niya ang gusto ng kanyang daddy. She loves her father too dearly at gusto niyang makabawi sa natitirang mga oras nito. Kahit pa isakripisyo niya ang kanyang kalayaan para tuparin ang kahilingan ng ama. Pero she needs a little time. Hindi yun ganun kadali. Can you give me a little time, Sancho? Even just tonight? Pakiusap niya sa binata. Gusto lang niyang matikman ang huling sandali na makakasama niya si Elias. Babaunin niya ang mga alaalang yun sa kanyang paglayo sa binata. As you wish, senyorita. Magalang nitong tugon. Dahil wala pa siyang nabiling cellphone ay pinahiram ni Sancho sa kanya ang ekstrang cellphone nito para maging komunikasyon nila. Pinahid niya ang kanyang luha at napagpasyahan na niyang tumayo at umuwi. Mabibigat ang kanyang hakbang na ginawa. Tama ba ang naging desisyon niya? What if hindi na siya aabot sa daddy niya? But she wanna see Elias one last time before leaving forever. Hindi sinasadyang napalingon siya sa kabilang kalsada at namukaan ng isang pamilyar na figura. Nakalalabas lang mula sa isang establishment at tumayo na parang may hinihintay. It was Elias. Akmang sisigaw siya para tawagin ang pansin ng binata nang biglang tumabi si Dulce dito mula rin sa loob kung saan nanggaling si Elias. Napatingala siya sa pinanggalingan ng mga ito at napagtantong isang motel yon. Bakit sila magkasama sa motel? Nakita niya ang pagtawa ni Dulce at pinalo pa ang braso ni Elias. Samantalang naiiling na ngumiti ang binata. Kumirot ang puso niya na parang tinamaan ng milyon-milyong punyal sa loob. Walang patid sa pagtulo ang kanyang luha. Ito bang dahilan kung bakit ayaw ni Elias na samahan siya nito? Para magkaroon ng oras ang dalawa? Damn! Ganito pala kasakit kapag pinagtaksalan ka ng taong mahal mo. Ang sira niya. Masaya pa rin ang dalawang nag-uusap, kaya pinili na lang niyang lisanin ang lugar at kinuha sa bulsa ang telepono saka tinawagan si Sancho. Come pick me up. Wala na pala akong gagawin. Ilang ulit mang pinahid ni Sandra ang kanyang luha ay wala pa rin itong tigil sa pag-agos. Simula kanina nang sunduin siya ni Sancho. Mapait siyang ngumiti nang muling maalala ang nasaksihan niya kanina. Tapos na ang pagtakas niya at higit sa lahat ang kanyang fairy tale. Mabilis na kumuyom ang kamao niya. Hindi pala isang prinsipe si Elias sa buhay niya, kundi isang malaking bangungot. Ang dali niya kasing nagtiwala at bumigay agad sa binata. Naalala niya ang mga sinabi ni Rico. Ngayon ay wala na rin siyang mukhang ihaharap sa lalaki dahil tama ito sa lahat ng ibinato nitong akusasyon tungkol kay Elias. Ngayong umalis na siya ay malamang nagsasama na si Dulce at Elias. Nang maisip niya ang bagay na yon ay mas lalo siyang nasakta na para bang pinipira-piraso ang puso niya. Senyorita, we're almost there. Anunsyo ni Sancho. Nag-angat siya ng tingin sa kanilang bodyguard nang mag-abot ito sa kanya ng puting panyo.
Tinitigan niya lang ito subalit kinuha ng lalaki ang kanyang kamay at inilagay ang panyo doon. You should wipe your tears, senyorita. Your mother won't be happy to see you crying at ganun din ang daddy mo. Thanks. Anas niya at kinuyom ang kamay. Naging pamilyar na sa kanya ang sunod nilang nadaanan. Kahit na malungkot siya dahil sa kanyang kasawian, ay nakaramdam pa rin siya ng konting pagkasabik na muling makita ang mga magulang niya. Para sa mga ito ay magpapakatatag siya at pipiliting umiti para hindi sila mag-alala. Hindi nagtagal ay sumalubong na sa kanyang paningin ang isang malaking Spanish style at kulay brown na gate. Maya-maya pa ay ipinark na ng driver ang gamit nilang sasakyan. Ipinagbukas siya ng pinto ni Sacho at inalalayang makababa. Halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paang nanginginig patungo sa bukana ng kanilang tahanan. Nang makarating siya sa pinto, ay sumalubong ang bulto ng isang magandang ginang. Mami? Sandra? Mahinang anas ng mami niya na para bang pinoproseso pa ng utak nito kung totoo ba ang nakikita. Nang ma-realize nitong siya nga ay bumuhos ang luha nito. Ikaw nga, nagbalik ka na prinsesa ko. Hikbing saad ng kanyang ina at sinugod siya ng yakap. Mami! Aniya at hindi na napigilan ang kanyang emosyon sa labis na pangungulila at tuwang kanyang nararamdaman. I miss you so much, Mom. I miss you too, baby. Tugon ng kanyang ina at humiwalay ng yakap upang pagmasdan ng kanyang muka. Bahagya kang umitim, anak. San ka ba nagpunta, ha? Halos pumanaw ako sa lungkot nang mawala ka nalang bigla. I'm so sorry, Mom. Sorry sa pagiging pasaway ko. Palahaw niya at muling niyakap ang kanyang mami. It's okay. Stop crying, Sandra. Ang importante ay nandito ka na. Just please, don't do it again, ha? Hinawakan nito ang kanyang muka na para bang isang babasaging kristal. Mas lalo lamang siyang napaiyak dahil sa mga luhang umaagos sa muka ng kanyang mami Helena. If she could just turn back time, hinding-hindi na siya maglalayas at gugugulin na lang ang buong panahon kasama ang mga ito. Yes, Mom. I won't do it again. Muli siyang niyakap nito na mahigpit bago inanyayahan papasok. Binati siya ng kanilang mga kasambahay na bakas ang tuwa sa muka dahil sa kanyang pagbabalik. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob. Walang pinagbago ang pagkakaayos ng kabahayan. Maligayang pagbabalik, Senyorita Sandra. Bati ni Aling Lucia. Hello po, Manang. Dumiretso na sila sa kusina at nakita niya ang napakaraming pagkain sa hapag. Mga pagkain hindi niya natikman ng ilang buwan dahil sa pananatili sa isla. What is this all about, Mom? Hinawakan nito ang kanyang likod at inalalayan siyang makaupo. This is my welcome celebration sa pagbabalik mo, Iha. Kung pwede nga lang na magpa-party ay ginawa ko na. Tugon nito at nagsimula ng lagyan ng pagkain ng kanyang pinggan. Pero hindi mo na kailangan gawin to, Mom. Ano ka ba? This is nothing. And besides, ako ang nagluto ng lahat ng to nang tumawag si Sancho na uuwi ka na. Kumain ka ng marami, anak. Nangangayayat ka na, oh. Sigurado ka bang kumakain ka ng tama doon? Napangiti naman siya. She's finally home and it felt so nostalgic. Pinagmasdan niya ang kanyang ina habang inaasikaso siya nito. Nakita niya ang bahagyang pagbagsak ng katawan ng ginang. May mga eye bags rin ito na itinatago lang sa makeup. Mas lalo siyang tinubuan ng konsensya sa kalagayan ng kanyang magulang ngayon. Pakiramdam niya ay napakasama niyang anak. Ang kanyang pag-iisip bata ang gumawa ng lahat ng gulo na to. Mom, I want to see Dad. Pansin niya ang dumaang lungkot sa mga mata ng ina. Subalit pinilit itong umiti upang ipakita sa kanya na ayos lang ang lahat. You need to rest first, Sandra. Galing ka pa sa biyahe. But Mom, please. I miss him so much. I want to see him. Nagpakawala ng malalim na hininga ang ginang bago dahan-dahang umupo. Please, Sandra. Eat first, then we'll go and see him right after. No, Mom. Hiniling ito ng daddy mo, kaya please baby, kumain ka na muna. Ayaw mo namang malungkot ang daddy mo, di ba? Wala mang gana ay pilit niyang nilunok ang pagkain na nakahain sa kanyang harapan. She badly wanted to see her father right now. Pagkapasok niya sa dating silid, ay agad siyang napahiga sa kanyang kama. Ganun pa rin ang ayos ng kanyang kwarto, walang nagbago. Nanatili siyang nakatingin sa kisame. Pagod siya sa dami nangyari ngayong araw, kaya't hindi niya namalayang napapikit na pala siya at hinila ng antok. Madaling araw na nang magising si Sandra. Muli siyang nakaramdam ng kalungkutan
nang mapagtantong mag-isa siya sa kama. Nasanay kasi siyang katabi si Elias at yakap-yakap tuwing nagigising siya sa umaga. Ipinilig na lang niya ang kanyang muka para iwaglit sa isipan ng binata. Kailangan na niya itong kalimutan at mamuhay gaya ng dati. Mabilis siyang bumangon at naligo para maagang makapunta sa ospital. Nang matapos, ay kaagad na din siyang umalis. "Sigurado ka bang ayaw mong samahan kita sa loob?" tanong ng kanyang ina. Umiling siya bilang tugon. She wanted to see him first, alone. Hinawakan niya ang doorknob ng kwarto na kinaroroonan ng kanyang ama. Unti-unti niyang itinulak ang pinto at bumungad sa kanya ang isang pamilyar na muka. Her father. Parehong muka pero ang laki ng pinagbago. Naglakbay ang kanyang paningin sa kabuuan nito. Ang dating matikas na katawan ng butihing si Don Oliver Fernandez ay napalitan ng payat at maputla na pangangatawan. Hindi ito ang inaasahan niya sa kanyang pag-uwi. Mas gugustuhin pa niyang paulanan siya nito ng sermon at kung ano-anong salita kesa makita ito sa ganoong kalagayan ngayon. Marahil ay naramdaman nito ang kanyang presensya, kaya dahan-dahan itong lumingon sa gawin niya. Dad? Isang tipid ng ngiti ang kumawala sa maputlang mukha ng Don. Dala na bugso ng damdamin ay agad niyang tinawid ang distansya nilang dalawa at binigyan ng isang mahigpit na yakap ang kanyang ama. "Dad, I'm so sorry. If I have known, I won't go. I won't leave. I'm so sorry. I'm sorry." Hinging paumanhin niya habang humahagulhol ng iyak. Kung alam niya lang sana na ganito ang mangyayari, ay hindi na sana siya umalis ng kanilang tahanan. Ginugol na lang niya sana ang kanyang oras sa pag-aalaga dito. "Oh my princess, you're back." "Yes, Dad. I am. I'm sorry, Dad. Sorry kung naging pasaway ako. I didn't know na ganito ang mangyayari." "It's okay. It doesn't matter, Iha. You're here and that's what is important to me." Anito habang hinahaplos ang kanyang likod. Hindi niya alam kung ilang segundo o minuto siyang umiyak sa bisig ng daddy niya dahil sa samot-saring emosyong na mayani sa kanyang puso. Naramdaman na lang niya ang pagyakap sa kanyang likuran ng mami niya. Somehow, she felt content with their position. Napapagitnaan siya ng kanyang mga magulang. "I can't wish for anything else now. That both of the women I love were here with me. Pwede na akong mawala ngayon." "Dad! Han!" Sabay nilang saway sa kanyang ama. Tumawa naman ito sa naging reaksyon nila. "Biro lang. Why are you both crying anyway? Mas malakas pa to sa kalabaw oh." Pagyayabang nito at inangat pa ang braso upang ipakita ang muscle na ngayon ay halos butot balat na lang. Pagkatapos nilang mag-usap ng kanyang ama ay nagpahinga ulit ito. Naiwan sa loob ang kanyang ina habang nagpagpasyahan niyang kausapin ng doktor. "Ano pong sabi niyo, Dok?" Halos mabingi siya sa naging pahayag ni Dr. Gonzales. "I'm really sorry, Miss Fernandez. Pero for now, ay wala na talaga tayong magagawa sa kalagayan niya. He could undergo lung transplant pero hindi nakakayanin dahil sobrang hina na ng kanyang katawan. At isa pa, ay umayaw na rin ang daddy mo." "Then how many days or weeks or years does he have?" Aniya sa nag-aalalang boses. Bumuntong hininga muna ito bago sumagot. "Maybe a week or a month. I'll be honest with you as your family doctor, Miss Sandra. Ang pinakamagandang bagay na kailangan mong gawin ngayon ay sulitin ang oras na kasama mo siya." Ilang sandali pa siyang sumandal sa pader para hamigin ang sarili niya bago naglakad sa pasilyo patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Subalit, hindi pa siya nakarating na mapansin niya ang nurse na nagkakagulo. Pati si Dr. Gonzales na kausap niya kanina lang ay nagmamadaling pumasok sa kwarto. Tumakbo siya patungo sa mami niya nang makita niya itong pinalabas ng mga nurse. "Mama, ang daddy mo, Sandra. Bakit? Anong nangyari kay daddy?" "Inatake ang daddy mo." Habang inaasikaso ng mga doktor ang kanyang ama, ay naisipan niyang pumunta sa chapel ng ospital para magdasal. Hindi nagtagal ay kasalukuyan na siyang nakaluhod habang hindi magkamayo sa pagtulo ang kanyang luha. Her father experienced shortness of breath that resulted in his seizure. Kung hindi lang agad ito naagapan, ay ito na ang maaaring tumapos sa buhay nito. Sa isipin pa lang na yon ay parang hindi niya kakayanin kung sakaling mawawala man ang daddy niya. Ilang sandali pa siyang nanatili sa loob bago tumayo at naglakad palabas ng chapel nang maramdaman niyang parang may mga matang nakamasid sa kanya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid subalit wala siyang ibang taong nakikita maliban sa kanya. Nakaramdam siya ng kaunting kilabot. Hindi kaya may multo sa ospital? Pero uso pa ba yun sa 21st century?
Dahil sa takot ay nagmamadali siyang nilisan ng lugar para puntahan ang silid ng ama. Mom, nandito ka na pala iha. Kumain ka na ba? Umiling naman siya. Hindi pa po ako nagugutom. Kayo po, kumain po muna kayo. Magpapadeliver na lang ako, nak. No, mommy. You need to go home and rest. Ayoko na po pati kayo ay magkasakit na rin. Ako na munang bahala kay daddy. Ayaw pa sanang umalis ng mami niya pero pinasundo na niya ito kay Sancho. Kailangan ito ng pahinga upang may lakas ito sa mga susunod pang araw. Hanggang sumapit ang kinabukasan ay naging maayos ang pakiramdam ng kanyang daddy. Hindi na ulit ito inatake ng seizure gaya ng kahapon na siyang ipinagpapasalamat niya. Medyo nagkaroon na rin ng kulay ang maputla nitong balat kahit papaano. Kasalukuyan niyang ipinagbabalat ng apple ang daddy niya nang magtanong ito. How was your journey on that island, anak? Did you enjoy it? Hindi ka ba nahirapan? Nagangat siya ng tingin at nakita niya ang pagningning ng mga mata nito. Nawari ay excited itong makinig sa kanyang kwento, kaya napangiti siya. Masaya, Dad. Marami akong naranasan na hindi ko pa nagagawa sa buong buhay ko. Talaga? Pwede mo bang ikwento sa akin ang mga bagay na yan? Of course. Alam mo ba, Dad, natuto na ako magluto simula nang bumukod ako doon sa isla? Natawa ang Don sa kanyang kwento. Oh, I can't imagine, Iha. Cooking wasn't your cup of tea. Siya man ay natawa na rin. And most of all, I know how to wash my own clothes too. Marami na ako naging kaibigan, kahit hindi sila galing sa mayamang pamilya tulad natin. Mabait pa rin sila. Speaking of friends ay sumagi sa isip niya si Mira. Hindi siya nagkapagpaalam dito. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya nang muling maalala si Elias at Dulce at kung paano siya niloko ng taong pinagkakatiwalaan niya. What with those eyes, Sandra Princess? Nothing, Dad. I just miss my friends in there. Pagsisinungaling niya, wala siyang balak sabihin sa kanyang daddy ang naging karanasan niya sa buhay pag-ibig doon sa isla, kung saan siya unang natutong magmahal at ibigay ang lahat pagkatapos na bigo. Tumangutango naman ang daddy niya na parang kumbinsido sa naging alibay niya. Nakikita ko na nag-enjoy ka sa iyong getaway kaya na-attach ka sa mga tao sa paligid mo doon. I'm so happy for you, Sandra. You can even visit them soon, sweetheart. Talaga, Dad? Nakangiting tumango ang daddy niya. Pilit naman siyang umiti. Pinapangako niyang hinding-hindi na siya babalik pa doon kahit kailan. How about boyfriends, Iha? Hindi ka ba nagkaroon ng ganun doon? Agad siyang nag-angat ng tingin rito dahil sa biglaan itong tanong. Ilang beses siyang napalunok bago umiling. Really? Wala ka nagustuhan kahit isa sa mga nakasama mo doon? Wala, Dad. Tipid niyang tugon. Maya-maya ay ilang sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa bago siya muling nagsalita. Why did you ask, Dad? Nothing, sweetheart. Is it because of the wedding? Are you afraid that things might get complicated? Mataman siyang pinagmasdan ng daddy niya na para bang tinitimbang nito ang bawat kataga na bibitawan. Tutol ka pa rin ba sa wedding, sweetheart? Umiling siya at seryoso itong tiningnan. Pagbibigyan ko ang hiling mo, Dad, pero may gusto lang akong itanong. Anything, Sandra. Ask me anything. Bakit sa lahat ng tao ay pinili mo si Emmanuel para maging fiancé ko, Dad? I mean pwede kang pumili ng kaedad ko. Bakit siya pa? Kita niya ang pagkunot ng noo nito at nagtataka siyang tiningnan. Yun ba ang dahilan kung bakit ka tumakas? Dahil matanda na ang magiging asawa mo? Nakasimangot siyang tumango. Matunog namang natawa ang kanyang daddy na naging dahilan ng kanyang pagkagitla. Did she say something funny? That's a ridiculous assumption, sweetheart. Why do you say so? Oh, my silly daughter. Emmanuel isn't your fiancé, kundi ang kanyang nakatagong anak, si Enrique Hipolito. What? Bulalas niya at hindi sinasadyang naihulog niya ang hawak na apple dahil sa labis na gulat sa narinig.